Naglinis ako ng lamesa at fiberglass dito sa payag. At nakakuha si Uncle Diego ng iito kaya pinakain namin sa mga alaga naming lobster dito sa ilalim. For today's vlog, tara at samahan nyo kami dito sa payag dahil napakataas ng tubig dagat. Ilang araw na nga din pala to. Ito nga pala yung kadugtong ng vlog ko kahapon. Pagkatapos ko maglinis ng fiberglass, ito yung sinunod ko, yung lamesa. Ilang beses ko nang pinagplanuhan na linisin to, kaso ngayon lang talaga ako sinipag dahil nakita ko na napakataas ng tubig dagat. Pinaplano ko na din sana na dalhin to sa baryo para doon linisan, kaso nakakapagod yung pabalik-balik, lalo na nga at itatawid na naman papunta doon sa pantalan. Nung binaba ko dito sa dagat, hindi ko napansin na nahulog na nga pala yung isa niyang paa. Mabuti na lang at nakita ni Mister. Kasi kung hindi niya napansin, baka inandod na kung saan at kukulangin na ng isang paa, hindi na namin magagamit. May mga nababasa nga pala akong comment, siguro mga bago ko silang followers, at nagtatanong kung paano nga daw na itayo itong payag dito sa gitna ng dagat. Pwede nyo pong balikan yung mga nakaraan kong vlogs dahil simula nung itinayo itong payag, meron pa akong mga upload na vlogs. Pero yung iba, sinishare ko na para naman mapanood na ng mga bago kong followers. Pagkatapos kong linisan, etong lamesa, hindi ko alam kung bakit ko naisipan na sakyan. At bago ko pa nga tuluyang masira etong lamesa, inakyat ko na at pinasok ko na ulit dito sa loob ng payag. At naalala ko nga pala, nasira na nga pala itong dinisplay dito na pinaghalkaan ng lobster. Dahil pangit na yung itsura, kaya naman tinanggal ko na lang. Maya-maya nga pala, tinawag ako ni Mr. dahil paparating na si Uncle Diego. Naglibot-libot nga pala si Uncle Diego para maghanap ng pwedeng mapakain sa mga alaga naming lobster. At eto nga pala yung nakita niya, iito, kung tawagin dito sa amin. Yung iito nga pala dito sa amin, kamukha ito ng mga hito na nakikita nyo sa palengke. Yung kaibahan lang yung iito dito sa amin, merong tatlong tinik, tapos kapag matitinig ka, naku, tatrangkasuhin ka talaga. Pero itong iito, inuulam naman to sa amin, tinatanggal nga lang talaga yung tinik. Masarap din tong sabawan, paksiw, o kaya naman binibilad, ginagawang tuyo. Nasa mo na? Ito, Mano to, tulaw ko. Yung malalaking iito nga pala, hiningi ni Mister dahil plano niyang sabawan. Pero tinanong muna ni Mister kung hindi nila uulamin yung malalaking iito. Pero sabi ni Uncle Diego, hindi nga daw, ipapakain nga lang daw yan sa mga lobster dahil halos araw-araw nga daw siyang nakakakuha ng iito. Nagsasawa na nga din daw sila sa kakaulam. Kung makikita nyo, ginagamitan ni Uncle Diego ng tabo yung paghihiwalay ng mga iito. Dahil isa to sa mga isda na maliliit lang, pero kapag natinig ka, naku, napakasakit. Eto nga pala yung itinabi ni Uncle Diego na malalaking iito, at eto nga pala yung pwede naming ulamin. Sa inyo mga mare at pare, anong tawag sa ganitong isda at saang lugar kayo? Dahil sigurado ako yung ganitong isda, bihira lang yung nakakakilala, yung mga taga-probinsya o kaya naman yung mga nasa tabing dagat lang. Kasi nung nasa syudad pa kami nakatira, 14 years ata kaming nakatira doon, ni isang beses wala pa akong nakitang ganitong isda sa palengke. Trangkasuhong ka man asin pag natinig ka. Trangkaso kay maghihilod-hilod ka gud sa sakit niyan. Makatinig. Pagkarating nga pala dito sa bahay, eto, tinanggalan ni nanay ng tinik etong iito. At tignan nyo yung mga isda humihinga pa. At hanggang dito na nga lang pala muna ang aking mini vlog. Maraming salamat sa panonood ng simpleng buhay namin dito sa probinsya ng Northern Samar. Salamat, see you on my next vlog.